Biglang nagkagulatan ng maraming Pilipino matapos umugong ang balita na isa-isa umanong umatras ang ilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinahaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. At dahil dito, mabilis ding umugong ang iba't ibang espekulasyon online. May ilan agad na nagsabing tila senyales umano ito ng problema sa depensa ng dating Pangulo. Habang ang mga supporter naman ni Duterte, naniniwalang bahagi lamang ito ng normal na reorganisasyon ng legal team habang papalapit ang mas mabigat na yugto ng kaso. Nauna nang lumabas ang impormasyon tungkol kay Attorney Nicholas Kaufman. At kasunod nito, isang panibagong update naman ang inilabas ni dating presidential spokesperson na si Harry Roque nitong May 8, 2026. Ayon kay Roque, pinagbigyan umano ng ICC ang kahilingan ni Mr. Dov Jacobs na umatras bilang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The International Criminal Court on 8 May 2026 granted the request of Mr. Dov Jacobs to withdraw as Associate Counsel for former President Rodrigo Roa Duterte. Bagamat walang inilatag na kumpletong detalye hinggil sa dahilan ng pag-withdraw, agad itong naging sentro ng usapan online, lalo na sa mga matagal ng sumusubaybay sa ICC investigation kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Marami tuloy ngayon ang nagtatanong, may epekto ba ito sa direksyon ng depensa ni dating Pangulong Duterte? May problema ba umano sa loob ng legal team? O isa lamang itong normal na proseso sa mga international legal proceedings? Habang umiinit ang usapan online, muling binalikan ng publiko ang nauna ng filing ni Attorney Nicholas Kaufman. Batay sa dokumentong may petsang May 8, formal ngang humiling si Kaufman na umatras bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC proceedings. Pero nilinaw mismo sa filing na hindi umano ito simpleng pag-abandona sa kaso. Ayon sa dokumento, natapos na umano noong March 31, 2026 ang kanyang one-year engagement bilang counsel ni Duterte. Kasabay nito, kinumpirma rin na mayroon ng naging usapan tungkol sa reorganisasyon ng legal team bago patuluyang sumabak sa mas seryosong trial phase ang depensa ni dating Pangulong Duterte. At ayon mismo sa filing, mayroon na umanong abogado na ready, willing, and able para agad ipagpatuloy ang legal defense ng dating Pangulo sa ICC. Dahil dito, sinabi ng ilang Duterte supporters na hindi raw dapat agad ipinagdiriwang ng mga kritiko ang pag-alis ng mga abogado. Para sa kanila, malinaw umano na may transition at paghahanda lamang na nagaganap sa loob ng legal team. Samantala, sinabi naman ni ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti, na hindi umano dapat maantala ang proceedings dahil lamang sa pagpapalit ng abogado. Ayon kay Conti, a new lawyer does not automatically reset or give rise to new remedies available to the accused. Ibig sabihin umano nito, hindi basta-basta mababago o ma-reset ang direksyon ng kaso dahil lamang sa pagpapalit ng counsel. Pero habang patuloy ang debate online, pumasok din ang ilang legal experts upang magbigay ng mas malalim na paliwanag sa proseso. Isa na rito si Fiscal EJ. Sa kanyang legal explainer, nilinaw niyang hindi basta-basta pwedeng mag-walkout o biglang iwan ng abogado ang isang ICC case. Ayon sa kanya, sa ilalim ng ICC Code of Professional Conduct for Counsel, kinakailangan munang humingi ng pahintulot sa chamber o hukuman bago payagang makapag-withdraw ang isang counsel. Ibig sabihin, hindi automatic ang withdrawal. Tinitingnan muna umano ng ICC kung mapoprotektahan pa rin ang karapatan ng akusado, kung may papalit bang abogado, kung maaantala ba ang proceedings, at kung sapat ang dahilan upang payagan ang withdrawal. Dagdag pa ni Fiscal EJ, habang hindi pa approved ang request, nananatili pa rin counsel of record ang abogado at obligado pa rin itong gampanan ang kanyang tungkulin sa kaso. Ipinaalala rin niya na maging sa local court sa Pilipinas, hindi rin basta-basta maaaring mag-walkout ang abogado sa gitna ng laban nang walang approval ng Korte. At habang marami ang agad nagbigay ng negatibong interpretasyon sa pag-alis ng mga abogado, isa pang legal expert ang nagbigay ng mas malalim na pananaw sa issue. Ayon kay Attorney Anthony Ludalvi Vista, hindi umano dapat automatikong ituring na senyales ng pagkatalo ang pag-alis ni Nicholas Kaufman. Sa kanyang mahabang paliwanag, ibinahagi niya ang sariling karanasan sa criminal defense practice sa Canada. Ipinaliwanag niya na sa maraming criminal cases, normal umano na magkakaiba ang abogado para sa preliminary stage
at para sa actual trial stage. Ayon kay Vista, may mga abogado na nakatuon sa procedural at preliminary battles, gaya ng jurisdiction issues, evidentiary disputes, interim release, at iba pang legal motions bago tuluyang sumabak sa trial. At ayon sa kaniya, hindi minor work ang mga ito. Sa katunayan, minsan daw, dito pa lamang sa preliminary phase, napapahina o napipigilan na ang kaso. Ipinaliwanag din niya na maaaring si Kaufman ay mas nakatuon umano sa procedural defense stage ng kaso ni Duterte. At ngayong tila papunta na sa mas seryosong trial phase ang proceedings, posible umanong kailangan na ng ibang klase ng abogado na mas tutok sa actual courtroom trial strategy. Cross-examination, witness credibility, presentation of evidence, at final defense theory. Para kay Vista, hindi raw tamang agad sabihing lumulubog na ang depensa dahil lamang sa withdrawal ng counsel. Aniya, sa ordinaryong criminal practice, normal ang ganitong transisyon depende sa yugto ng kaso. Gayunpaman, aminado din siyang hindi maiiwasan na magkaroon ng bad optics o negatibong impresyon sa publiko, lalo na't sunod-sunod ang pag-atras ng mga abogado. Pero ayon sa kaniya, iba ang political optics sa totoong legal proof. Sa huli, para kay Attorney Vista, ang tunay na magiging sukatan ay hindi kung sino ang umalis, kundi kung sino ang hahawak sa trial phase. At kung paano haharapin ng bagong legal team ang mga ebidensya, mga testigo, at mismong teorya ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang publiko habang hinihintay kung sino ang susunod na magiging pangunahing abogado ng dating Pangulo sa isa sa pinakamainit at pinakapinag-uusapang international legal battles na kinakaharap ng isang dating leader ng Pilipinas.